Alright, Ma'am Sat. Okay, next topic tayo, Ma'am Sat. Nawala ako Pero anyway, Ma'am Sat, okay, next topic tayo. Dito tayo kay Attorney Claire. Pasukin na natin si Attorney Claire, mga kabsat. Ay, wait. Teka lang. Ang bilis, kakasuhan agad ni Trillanes si Bongo sa plunder sa ombudsman. Talaga lang, mga kabsat. Bongo! Ay, pakinggan natin to. Tadali lang, bago tayo pumunta kay Attorney Claire, ito muna. Dito sa Buenas, pag ginulan, hindi manas yan. Talaga. Pakinggan natin si Attorney Recto, mga kabsat. Attorney Recto, good evening. Pasok, Attorney. Enzo Recto, kalaban ng katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at katulinan. Attorney Enzo. Hello po. Mga kabunyog, mga kababayan, magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng ating gabi-gabing talakayan. Ayan, mga kabunyog. Ang topic natin ngayon, matindi itong si dating Senador Sonny Trillanes. Ang bilis. Ang bilis. Magsasampa ka agad. Ngayong may bago ng ombudsman, may tiwala na si Trillanes dito sa ombudsman na ito. Hindi tulad doon nung panahon na si Martires ang ombudsman. Tama. Ngayon, ang ombudsman, ang bagong ombudsman, si Boying Rimulya, na kilala talaga yan na walang sinasanto, lalo na ang mga Duterte. Kaya ngayon, ginaganahan itong si dating Senador Sonny Trillanes. Ready naman na yung lahat ng dokumento, sabi niya. Actually, ang alam natin, may sinampa na siyang reklamo niyan noon. Kaso hindi gumalaw. Pero awan natin anong nangyari doon. Ngayon, noon yata hindi niya sa ombudsman final. Ngayon, sa ombudsman niya na final. Kasi sa ombudsman naman talaga dapat yan. Kasi plunder. Saka, Paktay ka dito, Bongo. Laki na problema ba to? Oy, mga kabsat, again, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Masaya ba kayo sa ginawa ni Trillanes? Baka hindi lang yan. Baka mag-file din siya yung mga bank accounts. Buksan na yung bank accounts ni Sara at saka ni Digong. Kasi total, meron naman siyang dokumento nun Kaya malamang baka susunod-sunurin niya itong mga Duterte at saka mga allies na Duterte. Putragis. Sige tuloy. Si Bongo, public official yan. Kaya dapat naman talaga sa ombudsman. Kaya lang siguro noon, dahil nga si Martires ang ombudsman, parang walang tiwala si Trillanes. Hindi halos gumagalaw ang mga kaso noon nung panahong ombudsman si Trillanes ay si Martires. Ang mga kaso laban kay Duterte at sa mga galamay niya tulad nila Bongo, wala, hindi gumalaw. Pero ngayon hindi na pwede kasi may bago ng ombudsman. Kaya parang ang mangyari nito, kaya siguro kabado grabe sila. ang grabe yung mga maniubrang ginawa ng kampo ng mga Duterte, ng mga DDS, na mahadlangan na wag maging ombudsman si Rimulya. Agree, kasi alam Attorney. nila na pag naging ombudsman si Rimulya, yung mga hindi gumalaw na mga kaso nung panahon ni Martires, gagalaw na ngayon, sigurado yan. Talaga. Michael Pangan, shout Ay out. napakarami namang mga ebidensya Tambak ang ebidensya. Kaya lang talagang sadyang inarchive, kumbaga hindi pinagalaw ni Martires. Pero ngayon wala na, hindi na nila magagawa yan. Kasi si Rimulya na ang ombudsman. At itong si Trillanes, alam naman natin kung gaano ka-passionate. Itong si Trillanes, grabe ang dedikasyon yan na mapanagot ang mga Duterte. Hindi lang si Digong, kundi si Sara, pati sila Pulong, sila Baste, sila Bongo, sila Bato, lahat ng galamay ni Duterte. Talagang gustong mapanagot niyan ni dating Senador Sonny Trillanes. Yan ang sinabi niya noon. Sabi niya noon, hintayin niyong matapos ang inyong termino. Pagkatapos ng termino nyo, sasampahan ko kayo ng mga sunod patong-patong na mga kaso. Kaya lang, ang nangyari naman kasi, halimbawa, yung mga sinampang kaso ni Trillanes, hindi naman gumalaw. Pero ngayon, syempre, may bago ng ombudsman. Sang-ayon nga si Ronaldo Flores. Sabi ni Ronaldo Flores, tama lang po yan. Oras ng maningil sa mga masasamang tao. Kaya ano talaga ito? Sa tingin natin, alam nila Bato yan? Alam nila Bongo yan? Kung noon, parang assured sila
Ha? Assured sila na walang mangyayari diyan, atin ang ombudsman eh. Si Martires. Ha? Si Martires ba naman? Pero ngayon, ano na? Kaya nang ma-appoint si Rimulya, ginanahan si Trillanes. Ngayon lang po yan, hindi po yan lumang balita. Tama. Tingnan niyo kung anong pitsa yung nakalagay diyan sa ano natin. Ngayon. October 9, 2025, 2:15 PM, Billionaire News Channel. Trillanes to file plunder case versus Bongo over infra scandal. Tingnan niya. So, mahirap bang i-file yan? Hindi. Kasi ready naman yung lahat ng dokumento niya. At si Rimulya nagsabi rin. Lahat ng mga dapat gumalaw na kaso, papagalawin niya na. Lalo na Duterte. Lalo na Duterte. Magreklamo na yung kampo ng DDS. Sasabihin nila, parang yata tinatarget mo, bullying ang mga Duterte. Ang dami na kasing mga dokumento, ang dami ng investigasyon na ginawa, ang dami ng ebidensya, ang dami ng testigo, sadyang tinulugan lang, sadyang hindi lang pinagalaw, sadyang pinotektahan lang ni dating ombudsman Samuel Martires. Pero sa pagkakataong ito, hindi na. Nandiyan na si Boying Rimulya. Kaya ako nga, nakikita ko mukhang magiging matindi ang teaming. Itong team up, itong tulungan ni Trillanes at saka ni Boying, magiging matindi. Si Trillanes ang taga-sampa ng mga kaso. Si Trillanes din ang taga-imbestiga. Si Trillanes, magaling din yan sa investigasyon. Intelligence, magaling sa intelligence work yan si Trillanes. At maraming network yan, maraming makakatulong yan. At hindi yan ang mga importante. Hindi matatakutin si Trillanes, hindi rin matatakutin ng ombudsman. Yan na. Ang matatakot na ngayon, sila Bongo. Ang kasong ipafile na ay plunder. Pinaliwanag ni Trillanes, sabi ni Trillanes, 7 billion pesos. 7 billion pesos, infra scandal. Lahat ng pinag-uusapan ngayon na mga, kumbaga, nasisentro ngayon kay Villanueva, nasisentro kay Jingoy Estrada, kay Chis Escudero, kay Diskaya, kay Bryce Hernandez. Pero sabi nga ni Trillanes, bago pa yan mga mga Escudero na yan, bago pa yan mga Villanueva na yan, bago pa yan mga Jingoy Estrada na yan, panahon ni Duterte, ang namayagpag sa mga infra scandal ay si Bongo. Sabi nga ni Trillanes, 7 billion na proyekto ang nakontrol ng pamilya ni Bongo. Teresita, shout out. Kasi yung tatay ni Bongo, siya yung nagpapatakbo ng CLTG Construction. Yung CLTG, yung Christopher Lawrence de Sorgo. Tapos yung half-brother niya, mayroon ding construction company. Ang pangalan naman, Alfredo. Ngayon, dun lang sa CLTG, 7 billion na infra projects ang nakuha. Siyempre, paano nakuha nun ang 7 billion na projects na yun? Siyempre, sa influensya ni Bongo. Lagi niyang kasama si Duterte. Kaya, ngayon, kailan nangyari yan? Panahon ni Duterte. At mayroong mga hawak na mga ebidensya si Trillanes niya. Kaya lang, hindi kasi gumalaw nung panahon ni Martires. Kaya ngayon, i-refile niya. Mukhang i-refile niya. Sabi ni Danilo Kapukyan, patay. I-refile niya ngayon. Sa pagkakataong ito, gugulong na ito. Paano natin nasiguradong gugulong? Kayo sa tingin niyo? Sa tingin niyo, hindi kaya gugulong yan? Ang hinihintay lang naman ni Rimulya bilang ombudsman, mayroong mag-file ng mga kaso kila Bongo. Tama. Bahala na siya dyan magpagulong. Gumulong nga yung kaso kay Harry Roque. Gumulong nga yung kaso sa kay Kibuloy. Kaya lang yung kasing mga kaso na yon ni Kibuloy, DOJ yon kasi hindi naman public official si Kibuloy. Pero itong mga public officials na tulad nila Bongo, ombudsman ito. Ang problema dati kasi yung ombudsman si Martires, protektado sila Bongo. Ngayon hindi na. Wala na silang proteksyon. Kaya nga talagang grabe ang pag-alma. Talagang grabe yung pag-alma ng kampo ng mga DDS na maging ombudsman si Rimulya. Alam mo shout out. Si Trillanes naman. Ito namang si Trillanes, parang alam na ni Trillanes na magiging ombudsman si Rimulya. Parang alam na. Paghandaan na. At sabi ni Trillanes, ipafile niya na kaagad ang kaso. Bakit? Obvious naman yung plunder . Sino ang kontraktor? Pamilya ni Bongo. Anong relasyon niya doon? Ama niya yun . Kaagad-agad sa relasyon, sa relative niya, direktang relative niya yun . Tama. Pangalawa, gaano kalaki yung proyektong binigay? Malaki. 7 billion. Mahirap bang patunayan na may papel si Bongo doon? Sus naman. Ngayon, tingin natin dito sa pagkakataong ito, gugulong na ito. Yan na. Gugulong na ito. Lagbay. Yung kaso na yan. Kaya kung doon sa mga investigasyon ng Senado,
Senado, kung doon sa mga investigasyon ng Kamara, parang ang nababanggitan lang ay si Jingo Estrada, si Joel Villanueva, si Chis Escudero, si Bong Revilla, Nancy Binay, o ngayon naman sa pagkakataong ito, okay, kung hindi lumalabas sa Senado sa investigasyon si Bongo, ito na, direkta nang ipafile ni Trillanes sa ombudsman. Total, mayroon naman siyang mga hawak na dokumento niyan. Ready na ang dokumento niya yan. Kaya lang, noon kasi, hindi nga gumalaw sa ombudsman. Pero ngayon, gagalaw na yan. Gagalaw na yan. Ha? May gugulong ng ulo. Heads will roll. Tama si Cesar Yarte. Sa totoo lang, ito, nakarating na ito kay Bongo. Nakarating na ito sa kanya. O sa tingin nyo, sa tingin nyo, hindi kaya kinakabahan na dyan si Bongo? Ay, taranta na yan. Tandaan niya, ang ombudsman ay si Romualdez, ay si Remulla. Kung noon, tao nila si Martires, ay ngayon, hindi na. Hindi na. Kung noon, protektado sila ni Martires, ngayon, hindi na. Kaya mahihirapan sila dito. Yung kasong sa Farmally, i-revive yung Farmally. I-revive yung Farmally. Tama. Doon kasi ang mga nakasuhan lang doon, yung mga mabababang opisyal eh. Yung mga opisyal ng PSDBM, yung mga may-ari ng Farmally. Pero si Bongo hindi nakasuhan doon. Si Duterte hindi nakasuhan doon. Kaya nga ang rekomendasyon ni dating Senador Richard Gordon na nagsagawa ng investigasyon noon, ang linaw-linaw naman ang naging papel ni Bongo at saka ni Duterte doon. Ewan lang bakit hindi kinasuhan ni Martires. Pero ngayon, i-revive na naman. I-revive na naman yung Farmally. At diyan, makakasuhan na dyan si Bongo. Makakasuhan na naman si Duterte dyan. Kaya itong si Bongo, yung pagkukunwari ni Bongo na hindi siya involved sa mga korupsyon na mawawala na yan. Mabibisto na. Mawawala na yan kasi magaling na ngayon ang ombudsman, hindi na nila hawak. Sabi ni Andre Casinillo, hindi naman takot mawala ng ulo si Bongo, wala naman siyang ulo. Pero kasi, ang pakilala kasi ni Bongo sa sarili niya, wala naman akong alam sa lahat ng yan. Alalay lang naman ako ni FPRRD. Alalay lang daw siya ni Tatay Digong niya. Sino namang maniniwala niyan? Sino namang maniniwala na simpleng alalay lang siya ni Duterte? Sino namang maniniwala? Wala. Yung pamilya niya, construction company ng pamilya niya, 7 billion ang nakuhang ano. So ang dali lang naman patunayan diyan. Ang dali lang naman patunayan diyan kasi may records naman 'yan. Ang sinasabi lang ni Bongo, nakuha daw yung 7 billion na yun na halaga ng proyekto, wala daw siyang papel doon. Hindi daw siya nakialam doon. Ang paliwanag lang naman ni Bongo niyan. Ang sabi ni Bongo, winawarningan ko nga yung mga kapamilya ko, huwag niyong gagamitin ang pangalan ko. Pag ginamit niyo ang pangalan ko, malilintikan kayo sa akin. Ay, sus, mga drama yan. Sino namang maniniwala na yung 7 billion pesos na halaga ng mga proyekto panahon ni Duterte sa infrastruktura ay nakuha ng pamilya niya, yung CLTG nga, yung construction. Kaya dito wala nang kawala si Bongo. Ito na. Ito kasing si Trillanes, talagang ang mission niyan, ang passion niyan, ang dedikasyon niyan, ang advokasya niyan, panagutin si Duterte, panagutin ang mga galamay niya. Ito na ngayon. May katulong na si Trillanes. Bakit may katulong na siya? Ombudsman na si Remulla. Yung mga ambisyo ay magserbisyo, tama ka Francisco Malina, hindi na obra yan. Doon sa Farmally, ang linaw-linaw ng papel ni Bongo doon sa pagnanakaw doon sa Farmally, kaya lang yun na nga. Yun na nga. Ang ombudsman noon si Martires. Kaya ano lang ang isinampang kaso ni Martires sa Farmally? Draft. At sino lang ang kinasuhan? Sila Christopher Lau. Yung mga officials ng PSDBM, Procurement Service ng Department of Budget and Management. Kaya ngayon ito na. Ito na yung kinakatakot. Ito na yung kinakagalit. Ito na yung inaalmahan ng mga DDS. Nagsimula na kaagad si Trillanes. At tingin ko, ang partnership ni Trillanes at ni Remulla ay matindi. Ito na. Actually, mas madali nang makasuhan ang mga tao ni Duterte kasi nakaredy na ang mga ebidensya dyan. Kaya lang naman, yun nga, ang problema kasi dati, ang ombudsman dati, protector ng Duterte. Kung may mga nakasuhan man noon, mababang level. O ngayon, ito na, nagsisimula na. So magandang gabi mga kabunyog, mga kababayan. Salamat, mabuhay po tayo. Salamat, attorney. Nako po. Ano ba yan mga kakabsat? Mali na naman ako nang na-close. Hindi ko nakikita sa stub ko. Mali. But anyways, maraming salamat, Attorney Enzo.
Thank you very much po. Nako po mga kakabsat, malaki yung problema ni Bongo nito. Drama lang talaga yan, kabsat. Imelda Angeles, drama ni Bongo lang yan. Wala na. Shoutout ulit, Dami PR, Imelda Angeles, Winnie Artos, Yuki Sawaki, Aislinn Lagmay, Naomi Chin, Michael Pangan, Ophelia San, at sa lahat, mabsat, sinong masaya na kinasuhan si Bongo, kakasuhan na sa ombudsman ni Trillanes? Sinong masaya? Press 1 sa mga masasaya. Wala na. Dire-diretso. Kaya takot na takot talaga sila, no? Grabe yung taranta nila nung magiging kon. Talaga, lahat gagawin nila. Sila, ni Marcoleta, ni Amy, gagawin nila lahat. Mapigilan lang yung pagiging ombudsman. Pero wala na. Tapos na, game over na. Nako po. Sakit talaga sa ulo nila yan, sigurado. Iyak lang yan talaga. Tama. Ay, grabe. O siya, mag-next topic tayo mga kabsat. Actually, naka-live na si Attorney Claire. Yun din eh. Pero yung isang topic, okay na, total, napakinggan na natin kay Attorney Recto. Okay na. Ang topic ni Attorney Claire, mga kabsat, is yung kay Trillanes din. Parehas. Pero pag nag-topic ito si Attorney Claire, ang haba, abot ng 30 minutes or mahigit 30 to 40 minutes. At least kay Attorney Enzo Recto, nasa 10 minutes lang. Alright, so punta na natin si Attorney Claire, mga kabsat. Dalawin natin si Attorney Claire ulit. Pero si Bong